Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sana po kayo ng panig na mundo. Mag-ingat po kayo palagi. Muli naririto po ako sa aking panibagong obra or karugtong ng aking obra last week sa aking primer. Ang aking pangarap, part 5. Sino ho ang manggugulo sa pagmamahalan nila James at Sandra? Anong paraan ang gagawin ng mama ni James upang sila ay paghiwalayin? At anong paraan ang gagawin ni James para sa kanyang minamahal? At hanggang kailan matatanggap ni Sandra ang pagiging malamig at pagmamaltrato sa kanya ng kanyang biyanan na babae? Guys, naririto na po tayo at subaybayan niyo po ang sunod-sunod na challenges na nangyayari sa buhay ng pagmamahalan nila Sandra at James. Anong kahihinatan ng lahat? Mananatili bang buo ang pagmamahalan nila? Or mawawasak dahil sa lahat ng pagsubok sa pag-iibigan nila? Guys, ito na ho tayo at maraming pong salamat sa lahat. At muli shout out kay Sis Changlona TV. Thank you so much again, Sisi, sa panibagong blessing na binigay mo sa akin last week. Thank you guys and thank you so much, Sisi, and God bless po sa inyong channel. I hope mag-group ako kayo at maraming po salamat always sa pag-support sa akin. Nagulat na lamang si James sa kanilang panauhin. Kasama ng kanyang ina, ang kanyang nakaraan bumabalik. Kamusta, James? Ang tura ng kanilang panauhin. Jessica, why are you here? Ngunit hindi ito nagsalita sa binata. Lumapit ito at sabay pumulupot sa binata at hinalika ng mariin sa labi. Sobrang gulat na gulat ang binata sa ginaway nito. At si Sandra, sobrang pagkabigla sa nakikita sa kanyang harapan. Ngunit kailangan niyang pigilan ang nararamdaman. Pinakilala ni James si Jessica sa dalaga. Ito pala ang dating girlfriend ni James. Nagkahiwalay sila sapagkat mas pinili ni Jessica ang umalis papuntang ibang bansa. Maraming napagkwentuhan about kay Jessica at kay James sa mga nakaraan. At si Sandra ay nakikinig na lamang ito sa kanila. At unti-unti nang kinakain ng selos ang dalaga. Halos di na niya maunawaan ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Natapos na lamang ang pagsalo-salo. Ni isang salita, di magawa ni Sandra. At sa isip ni Sandra ang pagkabahala sa lahat ng nakikita. Hanggang isang araw pauwi na sila James at Sandra sa kundo. Isang tawag mula sa ina ng binata. James, pumunta ka dito sa hotel. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ang tura ng ina ng James. At ng gabing yun, dumiretso na ang binata sa tinutuluyan ng mga magulang. Alam ni Sandra na mayroon mabigat na pag-uusapan ang pamilya. Simula na dumating ang mga magulang ni James, parating tahimik ang binata. Parating walang kibo. At si Sandra nababahala na sa lahat ng nangyayari. Hindi na mapakali ang dalaga sa kundo. Hanggang nakatalugan na ni Sandra ang paghihintay sa binata. Dala ng pagod at stress, di na nito namalayan ang pagdating ni James. At isang dampi ng palad sa mukha ng dalaga ang ginawa ni James. Mahal na mahal kita, Sandra. At ayokong mawala ka sa buhay ko. Para sa'yo, kahit mawala na ang lahat. At
Nakatulog na rin ang binata na nakayakap sa dalaga. Ngunit maagang nagising si Sandra upang sa nakagawian nito pinagluluto ang binata. Nagising na rin si James, diretso ito sa kitchen. Morning, Han. Ang tura nito sa dalaga. At isang halik ang kinawad nito. Ani, pwede umupo ka muna. May pag-uusapan tayo. Sumunod ang dalaga. Di agad makapagsalita si James sa sasabihin nito. Parang umurong ang dila nito. Han, I'm sorry. Alam kong nahihirapan ka na. Sa ating sitwasyon nila mama. Ngunit mas malaki pang problema. Di agad nakakibo si Sandra sa tinura ng binata. Anong problema, Han? At ang tanging sagot na lamang nito sa dalaga ay, Han, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. At ayokong mawala ka sa buhay ko. Gusto ng mama pakasalan ko si Jessica. Nagulanta si Sandra. Mula sa binalita nito na halos di na niya nakapagsalita si Sandra. At kasabay ng unti-unting pagpatak ng mga luha nito. Na ang nararamdaman nito, sakit na halos lumalalim. Na halos pinipiga ang puso nito. At tuluyan na itong humagulhol sa harapan ng binata. Niyakap ng binata ang dalaga. Alam nitong ang nararamdaman nito. Na kahit sa ganitong paraan, maibsan ang bigat sa dibdib nito. Han, alam kong mahirap, ngunit kailangan kong mamili. Kung ano ang magiging desisyon ko para sa ikabubuti ng lahat. Mahal na mahal kita. Niyakap ng mahigpit ang binata ang dalaga. Iyak ng iyak sa nararamdamang sakit. At muli hinimas nito ang likod ng dalaga para kahit kunti, maibsan ang nararamdaman nito. Han, bukas kami maghaharap nila mama, papa, at Jessica. Ito ang parati mong tatandaan, ha? Mahal na mahal kita. Ikaw at ikaw ang pipiliin ko kahit anong mangyari. Inalikan niya ito sa labi upang maiparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Mito, honey. Kahit anong magiging desisyon mo, tatanggapin ko. Hanggang sumapit ang araw ng paghaharap ng mga magulang. Halos din na malaman ng dalaga ang nararamdaman. Natatakot ako baka ito na lamang ang nasambit sa sarili nito. Natatakot ito baka tuluyan siyang iwanan ng binata or ang kanyang nakaraan at mga magulang ang pipiliin nito. Halos din na malaman ni Sandra ang nararamdaman. Ilang oras pa ang lumipas. Nagkakaharap na sila upang pag-uusapan. At alam ng dalaga, nakapagdesisyon na si James. Ngunit hindi nito alam, siya ba ang pipiliin o ang nakaraan nito. Nananatili ba ang binata sa kanya? Halos ang puso ni Sandra ay iyon na lamang ang kanyang naririnig. Halos maupos na ang hininga nito sa kaba. At nanginginig ang kanyang mga tuhod na parang nawala ng lakas. At unti-unti itong umupo upang kumuha ng lakas sa kanyang kinatatayuan. Ngunit isang tawag ang nagpamulagat sa dalaga sa nararamdaman. Hello? Ang sabi nito sa binata.
Pauwi na ako. Antayin mo ako. I love you. Ang sabi nito sa dalaga. Hanggang dumating na ang binata sa kondo. Honey, I'm home. Asan ka? At kasabay ng mahigpit na yakap sa dalaga. At isang halik na matiin ang ginawa dito sa labi ng dalaga. Mahal na mahal kita. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Niya ng dalaga ang binata para umupo. Hanggang nasabi ng dalaga, ano nangyari sa pag-uusap ninyo nila mama? Han, iniwan ko ang lahat-lahat na mayroon sa akin. Kasama na ang kumpanya. At sila na ang bahala. Dahil di ko kayang makasama ang babaeng di ko mahal. At ikaw ang pinipili ko, di ang kayamanan na mayroon kami. Nagulat si Sandra sa naging desisyon ng binata. Kasabay ng pagpatak ng mga luha na halos sunod-sunod na dumadaloy dahil sa kaligayahan. Honey, mahal na mahal kita. Ikaw ang kaligayahan ko, ang buhay ko. Hindi ko maisip na makakaya na mawala ka sa akin. Ikaw ang buhay na mayroon ako, Han. Magsasama tayo sa hirap at saya. Hanggang muling hinalikan ng binata ang dalaga. At muling patiin ang ginawa nito sa binata. At muling naglagpay ang mga palad nito sa katawan ng dalaga. At muling bumulong ito kay Sandra. Sumusumpa ako, wala akong ibang mamahalin. Kundi ikaw lamang at walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Muli naramdaman ni Sandra ang sidihin ng pagmamahal ni James para sa kanya. Lumipas pa ang buwan. Bago nila sinimulan ang kanilang tinatayong negosyo. Nagpakasal na sila, James at Sandra. Simple man ngunit ang mahalaga, may basbas ang kanilang pag-ibigan. Dinaluhan ng malalapit na kaibigan ng dalawa. At ang pamilya ni Sandra. Masayang-masaya ang dalawang nag-iibigan. Ngunit may isang luhaan at nasasaktan. Guys, ito na. Kasal na sila James at Sandra na kahit anong tutol ng kanyang ina, pinaglaban ni James ang pag-ibig niya para kay Sandra. Ngunit, anong gagawin ng kanyang biyenan at ang kanyang ex-girlfriend upang tuluyan silang mawasak? Ngayon guys, sundan niyo po ang susunod na kabanata nito because maraming mangyayari sa buhay ni Sandra after ng kanyang kasal.